Bago tayo magsimula sa ating istorya, mag-iwan ka naman ng komento kung tagasan ka at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong nakikinig sa mga kwentong puno ng hirap, pag-asa at tagumpay. Kaya halina at samahan mo ako sa unang yugto ng isang kwentong magpapatunay na minsan ang pinakamatalinong sagot ay nanggagaling sa mga taong hindi pinapansin ng mundo. Sa lungsod ng San Teodoro, may isang malawak na gusaling laging maliwanag sa labas, ngunit unti-unti nang pinapatay ng problema sa loob. Ito ang punong tanggapan ng Arkenza Consumer Goods, isang kilalang kumpanyang gumagawa ng sabon, detergent, alcohol at iba pang produktong ginagamit ng karaniwang pamilya sa araw-araw. Sa unang tingin, mukhang matatag pa rin ang kumpanya. Makintabang sahig, malamig ang aircon, magagara ang opisina ng mga executive at may mga sasakyang paruot parito sa basement parking. Pero sa likod ng kinang ng gusali, may mabigat nang bumabalot sa bawat empleyado. Takot. Isa sa mga pinakamaagang dumarating sa gusaling iyon araw-araw ay si Salve Di Malanta. 39 anyos, payat, kayumanggi, mahinhin magsalita at may likas na kabutihang makikita sa pagod niyang mga mata. Isa siyang janitress na nakakontrata sa Linis Pro Services, ang ahensyang naghahatid ng utility workers sa malalaking kumpanya. Bawat umaga, bago pa tuluyang sumikat ang araw, nakasakay na siya sa jeep mula sa kanilang inuupahang silid sa looban ng Pag-asa. Bitbit ang lumang eco bag na may baon na kanin, tubig at minsan ay isang pirasong itlog kung mapalad. Kasama niya madalas ang kanyang anak na si Nimuel Di Malanta. 12 taong gulang, tahimik ngunit mapanuri. Hindi ito makulit na bata. Sa halip, siya yung tipong nakaupo sa isang sulok habang pinagmamasdan ng paligid, tila may kinukwenta sa isip kahit wala namang hawak na papel. Mahilig siya sa numero, patterns at kakaibang mga tanong na hindi karaniwan sa batang kaedad niya. Dahil walang magbabantay sa kanya tuwing hapon pagkatapos ng klase, madalas ay dumidiretso siya sa opisina ng ina para roon hintayin ang uwihan. "Nay, mauuna na po akong pumasok sa may pantry mamaya ha. Doon na lang po ako gagawa ng assignment." Mahinang sabi ni Nimuel habang magkatabi silang naglalakad sa gilid ng kalsada, bitbit ng ina ang mop at cleaning cloth na nakatupi sa isang supot. "Oo, basta wag kang sagabal sa mga tao. At huwag kang basta hahawak ng kung ano-ano sa opisina," paalala ni Salve. "Hindi naman po ako nangihimasok." Napangiti ng bahagya si Salve. "Alam ko, ikaw pa, mas tahimik ka pa sa orasan." Ngunit kahit ganon, alam ni Salve na hindi ordinaryo ang anak niya. Mula pa noong maliit ito, kapansin-pansin na ang paraan nito ng pagtingin sa mundo. Kapag may sirang bentilador sa inuupahang kwarto, hindi lang niya sasabihing hindi na umiikot. Itatanong pa niya kung bakit lumuluwag ang tunog kapag mababa ang kuryente. Kapag bumibili sila sa palengke, napapansin niya kung sinong tindero ang palaging nauubusan kahit maliit ang pwesto, at kung sino naman ang maraming paninda pero walang bumibili. Para bang sanay na sanay ang isip nito sa paghahanap ng dahilan sa likod ng mga bagay-bagay. Sa eskinita kung saan sila nakatira, maraming nakakakilala sa mag-ina. Ang kanilang silid ay gawa ng pinagtagpi-tagping hollow blocks at lumang yero. May isang electric fan na minsang gumagana, minsan ay humihinto sa gitna ng gabi. Kasama nila roon ang ina ni Salve na si Tasing Minda. Matanda na ito, humpak ang pisngi at madalas inuubo tuwing madaling araw. May maintenance medicine ito para sa high blood at rayuma, ngunit hindi palaging nabibili ang gamot dahil sapat lang ang kinikita ni Salve para sa upa, pagkain at pamasahe. "Nakabili ka ba ng gamot ko?" tanong ni Tasing Minda isang gabi habang nakahiga sa papag. Bahagyang napayuko si Salve habang isinasali ng sabaw sa mangkok. "Nay, kalahati lang muna. Sa susunod na sweldo bubuin ko." Tahimik na kumain si Tasing Minda pero napansin iyon ni Nimuel. "Nay, maingat niyang sabi. Kapag lumaki ako, hindi na kayo mamomroblema sa gamot."
Napangiti ang matanda kahit halatang mabigat ang dibdib. Hindi gamot ang gusto ko, apo. Gusto ko lang makita na hindi na kayo inaapi ng buhay. Sa kapitbahay nilang si Mang Elpidio Valiura, madalas tumatambay si Nimuel sa gabi. Retirado itong bookkeeper mula sa isang lumang rice mill at nakatira mag-isa sa maliit na bahay na puno ng lumang papeles, ledger books at sirang calculator na gumagana pa rin kapag pinukpok sa gilid. Sa kanya unang natutunan ni Nimuel ang simpleng pagbabarans ng numero. Tingnan mo ito, sabi ni Mang Elpidio isang gabi habang itinuturo ang lumang kwaderno. Kapag mas malaki ang lumalabas kaysa pumapasok, lugi. Pero hindi ibig sabihin na dahil lugi, tamad na agad ang may-ari. Minsan may butas lang na hindi nila nakikita. Butas po? Tanong ni Nimuel. Oo, sa negosyo, hindi lang magnanakaw ang butas. Pwede ring maling desisyon, maling bilang, maling tao sa maling pwesto. Tahimik na tumanggo ang bata. Hindi niya alam kung bakit, pero tumatak agad sa isip niya ang salitang iyon, butas. Samantala, sa paaralan ay hindi ring madali ang buhay niya. Kahit matalino siya at palaging mataas ang score sa math at science, madalas naman siyang tuksuhin ng ilan niyang kaklase, lalo na si Brando Sister. Anak ito ng isang kilalang supplier ng kumpanya na pinagtatrabahuan ng kanyang ina at sanay sa branded na sapatos, mamahaling lunchbox at maangas na pananalita. Hoy Nimuel, sabi ni Brando isang tanghali habang nasa koridor sila. Sinundo ka na ba ng nanay mong tagapunas ng inidoro? Natahimik ang ilang kaklase. Ang iba napangisi. Ang iba naman ay umiwas ng tingin. Hindi agad sumagot si Nimuel. Hinigpitan lang niya ang hawak sa kanyang lumang notebook. Bakit? Patuloy ni Brando. Baka gusto mo bigyan kita ng sabon. Baling yun sa kumpanya na nililinis ng nanay mo. Bago pa sumagot si Nimuel, may isang guro nang dumaan at nagsiuwian ang mga bata sa kanya-kanyang upuan. Hindi siya umimik, pero sa loob niya ay may namuong kirot. Hindi dahil sa tukso, sanay na siya roon, kundi dahil totoo ang isang bagay. Ang pingin ng mga tao sa trabaho ng kanyang ina ay mababa, at kahit gaano siya katalino, parang hindi pa rin sapat iyon para igalang sila. Pagdating sa Arkansas tuwing hapon, ibang mundo naman ang kanyang nakikita. Doon, habang nagwawalis si Salve sa mga pasilyo at conference rooms, tahimik lang siyang nakaupo sa pantry o sa bakanteng lamesa malapit sa administrative wing. Sa mga oras na iyon, unti-unti niyang napapansin ang ugali ng bawat tao. May HR officer na si Marilyn Quinto na laging may pagod na mukha pero mabait sa kanya. Paminsan-minsan ay inaalok siya nito ng biskwit. Nimuel, kumain ka muna, wag puro tubig, sabi ni Marilyn minsang dumaan sa pantry. Salamat po ma'am, at palagi nitong dinadagdagan, sabihin mo sa nanay mo wag siyang magpakapagod ng sobra. May IT staff naman na si Siren de Mesa na mabilis maglakad at laging may bitbit na laptop. Minsan ay narinig ni Nimuel itong nagbubulungan sa kapwa empleyado. Hindi nagtutugma ang records ng warehouse at returns. Ilang beses ko nang sinabi kay sir, sabi ni Siren. Baka ikaw pa mapagalitan, sagot ng isa. E paano kung lumulubog tayo dahil sa mali nilang reports? Hindi iyon lubusang naintindihan ni Nimuel pero nagtanda siya ng salita. Warehouse, returns, records. Sa kabilang banda, may mga taong ramdam niyang iba ang ugali. Isa rito si Dario Manguera, warehouse supervisor. Mataba ito, madalas pawisan, at matinis magsalita kapag may utos sa utility. Hoy Salve, balik ka mamaya sa loading area. Ang dumi-dumi roon. Hindi pwedeng may inspeksyon na ganyan ng sahig. Sigaw nito minsan. Sandali lang po sir, tidatapos ko lang po dito sa conference room. Wala akong pakialam, basta gawin mo. Napalingon si Nimuel sa lalaki. Hindi man siya sumagot, tumatak sa isip niya ang paraan ng pagsita nito. Hindi parang tao kung makautos, kundi parang gamit lang ang tingin niya sa ina niya. Isang hapon,
Habang naglilinis si Salve sa loob ng malaking boardroom, naupo si Nemuel sa isang sulok malapit sa glass wall. Doon niya unang nakita ng malapitan si Leandro Vergara, ang may-ari ng kumpanya. Matangkad, maputi ang buhok, mamahalin ang suot na relo, at may boses na hindi kailangang lakasan para marinig ng lahat. Kasama nito ang ilang executive, si Jeron Valmores na COO, si Patrice Elizar na Finance Head, at si Selen Avior na Sales Director. Hindi pwedeng lagi na lang market conditions ang dahilan. Manimig nungot madiing sabi ni Leandro. 3 quarter na tayong bagsak. Sir, humina po talaga ang provincial movement, sagot ni Celine. Then why are the warehouses full? Tanong ni Leandro. Sumingit si Patrice. May discrepancy po sa returns reporting pero pina-follow up na namin. Puro follow up! Bulyaw ni Jaron. Ang problema, mahina ang execution sa ground. Sa gilid ng silid, tahimik na napatingin si Nemuel sa whiteboard. May mga numero, arrows at salitang hindi niya pa lubos na uunawaan. Regional output, spoilage, unsold inventory, transfer cost. Ngubit kahit bata siya, may isang bagay siyang naramdaman. Hindi simpleng malas ang problema ng kumpanyang ito. May mali sa loob. Pagkalabas ng mga executive, dahan-dahang lumapit si Nemuel sa whiteboard habang hindi pa iyon binubura. Pinagmasdan niya ang mga numero. Hindi niya pa kayang unawain ang lahat, pero kitang-kita niyang parang may hindi nagtutugma. Ang nasa kanan ay parang sobra, ang nasa kaliwa ay parang kulang, at sa gitna ay may mga ikot ng galaw ng produkto na tila paulit-ulit. Nemuel! Mahinang saway ni Salve. Lumayo ka riyan. Baka makita ka. Agad umurong ang bata. Pasensya na po, Nay. Habang pababa sila sa service stairs ng gabing iyon, biglang nagsalita si Nemuel. Nay, bakit po may kumpanyang malaki pero nalulugi pa rin? Napahinto si Salve sa tanong. Bakit mo naman ay tanong? Kasi po parang ang dami nilang produkto, ang dami nilang tao, ang dami nilang opisina, pero galit po lahat. Napabuntong hininga si Salve. Hindi ko alam, anak. Mahirap ang buhay ng mayaman, mahirap din ang buhay ng mahirap. Magkaiba lang ang itsura. Tahimik silang naglakad palabas ng gusali. Sa likod nila, nakatayo pa rin ang Arkenza. Maliwanag, matayog, at mukhang buo sa paningin ng iba. Ngulit sa isip ni Nemuel, nagsimula ng mabuo ang isang palaisipan. At kahit hindi pa niya alam, ang mga numerong nakita na sa whiteboard, ang galit sa boses ng mga executive, ang pagod sa mukha ng ina niya, at ang salitang butas na itinuro ni Mang Elpidio, lahat ng iyon ay unti-unti nang naghahanda sa kanya para sa mas malaking pagsubok na darating. Bago tayo tuluyang sumabak sa kasunod na yugto ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang pinapakinggan mo ito, tahimik ang gabi sa lugar ninyo. O baka naman maaga kang nagkakape habang nagsisimula pa lang ang araw. Ano man ang oras na iyan, samahan mo akong tunghayan ng pagpapatuloy ng kwento ni Salve at Nemuel. Dahil sa bahaging ito, mas lalo nang lilinaw na ang mga problemang unti-unting sumisira sa isang malaking kumpanya ay hindi basta bunga ng malas kung hindi ng mga taong may itinatagong kasakiman. Mula ng gabing makita ni Nemuel ang mga numero sa whiteboard ng Arkenza at marinig ang mabibigat na salitang hindi pa niya lubos maunawaan, hindi na siya mapakali. Habang nasa maliit nilang inuupahang silid sa looban ng Pag-asa, paulit-ulit niyang inaalala ang mga terminong iyon: returns, warehouse, unsold inventory, transfer cost. Para sa ibang data kaedad niya, mga salitang walang saysay ang mga iyon. Pero kay Nemuel, tila mga piraso iyon ng isang puzzle na dahan-dahang lumilitaw sa harap niya. Kinabukasan, maagang umalis si Salve para sa trabaho. Habang nagsusuot ito ng kupas na rubber shoes at itinatali ang buhok sa lumang itim na tali, napansin niyang gising na ang anak at nakatitig sa lumang notebook. Anak, maaga ka namang nagising, sabi ni Salve habang kinukuha ang kanyang echo bag. Nag-iisip lang po ako, Nay. Tungkol saan? Nagtaas ng tingin si Nemuel. Tungkol po sa sinabi ni Mang Elpidio, yung tungkol sa butas. Napahinto si Salve at bahagyang napangitit. Huwag mong masyadong pinapabigat ang isip mo sa mga bagay na hindi mo pa dapat pasan. Pero kung may butas, di ba dapat hanapin? Muling natigilan si Salve.
Sa murang edad ni Nimuel, ganito na ito magtanong. Hindi siya makasagot agad, kaya nilapitan niya lamang ang anak at hinaplos ang buhok nito. Ang importante anak, mag-aral ka. Ang problema ng mayayaman, hayaan mong sila ang mag-ayos. Hindi sumagot si Nimuel, pero sa loob-loob niya, hindi iyon sapat na dahilan para tumigil sa pag-iisip. Lumipas ang ilang linggo at lalong sumikip ang hangin sa Arkansas. Kahit utility staff lang si Salve, ramdam niya ang bigat sa gusali. Mas maraming empleyadong tahimik sa pantry. Mas marami ang nagbubulungan sa mga hallway. Mas marami ang may kunot sa noo habang nakatitig sa computer monitors. Isang araw, narinig pa niya ang dalawang accounting staff na nag-uusap habang nagkakape. Sabi ni Ma'am Patrice, may isa na namang provincial depot na hindi umabot sa quota. Paano aabot? Halos ibinuhos na doon lahat ng produkto kahit wala namang galawang benta. Shh, baka may makarinig. Hindi man lubos maintindihan ni Salve ang usapan, nabuo sa isip niya na malala na talaga ang sitwasyon ng kumpanyang pinapasukan niya. Ang mas nakakatakot pa, nagsimulang umugong ang balitang may tatanggalin ng mga empleyado. Sa isang hapon, habang naglilinis siya ng banyo sa ikatlong palapag, nadatnan siya ni Marilyn Quinto. Salve, mahinang tawag nito. Kumusta ka? Okay lang po, ma'am. Nag-atubili si Marilyn bago nagsalita. May naririnig ka na bang balita? Tungkol po saan? Possible restructuring. Baka may bawas tao. Hindi pa final pero gusto ko lang na maging handa ka. Para bang biglang nanhina ang tuhod ni Salve. Kumapit siya sa gilid ng mop bucket bago tuluyang mapayuko. Ma'am, kasama po ba kami roon? Hindi agad sumagot si Marilyn. Agency kasi kayo, Salve. Kapag nagtipid ang kumpanya, madalas sa outsourced nagsisimula. Matagal na walang lumabas na salita sa bibig ni Salve. Pagalis ni Marilyn, sakalang siya nakaupo sa isang sulok ng utility closet at napahawak sa dibdib. Kung mawawala ang trabahong ito, paano ang upa nila? Paano ang gamot ni Tasing Minda? Paano ang pag-aaral ni Nimuel? Nang gabing iyon, hindi agad siya nagsabi sa anak, pero mapagmasid si Nimuel. Nay, maingat nitong tanong habang naghahati sila sa ulam na tuyo at gilisang kamatis. May problema po ba sa trabaho? Saglit na tumigil si Salve sa pagnguya. Bakit mo namang naisip? Kasi po kanina, tahimik kayo ni Ma'am Marilyn, tapos pag-uwi natin hindi ka po nagsalita kahit sa jeep. Napabuntong hininga si Salve. Ayaw niyang ipasa sa anak ang bigat na hindi nito dapat pasanin. Ngunit alam niyang mas lalong mag-iisip ito kung itatago pa niya. May balita raw na baka magbawas ng tao sa kumpanya. Tahimik na yumuko si Nimuel. Pero chismis pa lang iyon, dagdag agad ni Salve. Hindi pa naman sigurado. Kapag nagsara po ang kumpanya, mawawalan ka ng trabaho? Posible. Muling tumahimik ang bata. Maya-maya, nagsalita ito ng mahina. Kaya po sila naluludi. Napatingin si Salve sa kanya. Hindi ko alam anak. Hindi ko talaga alam. Sa sumunod na mga buwan, hindi lang trabaho ang bumigat sa balikat ni Salve. Lalong humina si Tasing Minda. Madalas na itong dapuan ng matinding hilo at halos hindi na makatayo ng walang alalay. Isang hating gabi, napabalikwas si Nimuel nang narinig ang malakas na pag-ubo ng kanyang lola. Nay! Nay! Sigaw niya. Agad bumangon si Salve at nilapitan ng matanda. Nay, dahan-dahan lang. Parang hindi ako makahinga. Hingal ni Tasing Minda. Dali-daling kumuha si Salve ng tubig habang nanginginig ang mga kamay. Nang humupa ng bahagya ang pag-atake, naupo si Nimuel sa tabi ng papag at mahigpit na hingawakan ng kamay ng matanda. Apo, mahinang sabi ni Tasing Minda, huwag mong papabayaan ang nanay mo. Hindi sumagot si Nimuel, hindi rin siya umiyak. Ngunit sa gabing iyon, mas malinaw pa sa kanya kaysa dati na hindi na pwedeng basta pagmasdan lang niya ang buhay. Kahit bata siya, may mga bagay na gusto niya nang maunawaan hindi para makialam, kundi para balang araw ay hindi na sila muling madaing ng kahirapan. Kinabukasan ng Sabado, pumunta siya kay Mang Elpidio dala ang lumang notebook. Mang Eli, sabi niya,
Paano po malalaman kung saan nawawala ang pera sa isang negosyo? Napatingin ang matanda sa kanya mula sa ibabaw ng makapal na salamin. Aba, mabigat na tanong iyan. Gusto ko lang pong maintindihan. Kinuha ni Mang Elpidio ang lapis at gumuhit sa papel ng simpleng hanay ng mga salita. Bili, benta, balik, gastos, kita. Una, Paliwanag nito, alamin mo kung saan galing ang produkto. Pangalawa, saan ipinadala. Pangatlo, ilan ang nabebenta. Pangapat, ilan ang bumabalik. At panghuli, magkano ang gasto sa bawat galaw. Kapag may isang bahagi na hindi nagtutugma, doon may butas. Pwede pong malugi kahit madaming benta? Pwede, lalo na kung mali ang pinagdadalhan o kaya maraming bumabalik. O baka may taong kumikita sa bawat maling galaw. Tila may biglang tumama sa isip ni Nimuel. Maling pinagdadalhan. Maraming bumabalik. Kumukita sa maling galaw. Pagdating ng Lunes, muli siyang sumama sa ina sa Arkenza. Hapon na nang dumiretso siya sa pantry matapos ang klase. Habang abala ang mga tao, napansin niyang may mga kahon sa loading bay na nakasalansan sa gilid ng pinto. Hindi pa niya sana papansinin niyon kung hindi lang niya nakita si Toto Nerva, isang truck helper na minsan na niyang nakitang tumatawa kasama ang mga pahinante sa likod ng gusali. Kuya Toto, mahiyain niyang tawag. Uy, si Maliit, nakangitin sagot ng lalaki. Nandito ka na naman, hinahatid mo nanay mo? Opo, ang dami pong kahon. Napailing si Toto habang nagpupunas ang pawis. Aba, oo, lagi namang ganyan dito. Kulang na lang kami ang matulog sa ibabaw ng mga sabon at detergent. Bakit po ang dami? Tinanong mo pa. Napatawa ito ng makpakla. Minsan nga, kakadating lang ng mga paninda, tapos ilang linggo ibabalik din. Ibang label na naman, ibang truck na naman, paulit-ulit. Bakit po ibinabalik? Hindi mabenta sa area, o sobrang pinadala, o maling branch. Ewan ko ba sa mga nasa taas? Basta kami, karga lang ng karga. Mali pong branch? Oo, may lugar na matumal, binabagsakan ng napakarami. Yung iba namang malakas ang galaw, kulam na kulang. Kaya ang ending, lipatan na naman ng stock, dagdag gastos na naman. Hindi na halos kumurap si Nimuel sa pakikinig. Bawat salitang narinig niya ay parang tumutugma sa mga itinuro ni Mang Elpidio. Kuya, sino pong nagdedesisyon yan? Napatingin si Toto sa paligid bago bahagyang yumuko. Nako, huwag mo na akong tanungin. Baka mawalan ako ng trabaho. Pero may mga nasa opisina diyan na papel lang ang tinitignan, hindi ang totoong nangyayari sa baba. Bago pa sila mag-usap ng matagal, sumigaw mula sa likuran si Dario Mangdera. Toto, anong ginagawa mo dyan? At bakit kinakausap mo na naman yung batang yan? Wala pong masama, sir, sagot ni Toto. Wala akong pakialam, magtrabaho ka. Ikaw naman, singhal nito kay Nimuel. Huwag tang pag-alagala rito, hindi ito palaruan. Napatigil ang bata. Mula sa di kalayuan, nakita ni Salve ang nangyari at dali-daling lumapit. Pasensya na po sir, sasabihan ko po ang anak ko. Siguraduhin mo, mataray na sabi ni Dario bago tumalikod. Tahimik na lamang sumunod si Nimuel sa ina. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa service corridor, hindi niya maiwasang mapansin ang isang bagay. Bakit tila takot si Dario na may makarinig o makakita ng mga usapan sa loading bay? Nang gabing iyon, mas mabigat ang isip ni Nimuel kaysa dati. Habang natutulog si Tasing Minda at naglalabas si Salve sa labas ng silid gamit ang planggana, umupo siya sa tabi ng bintanang gawa ng kawayan at sinulat sa notebook ang mga narinig niya. Sobrang pinadala, maling lugar, bumabalik ang produkto, dagdag truck, dagdag gastos. Ilang sandali pa, dumating si Mang Elpidio na may dalang lumang pandesal. Oh, bakit gising ka pa? Tanong nito. Ipinakita ni Nimuel ang notebook. Binasa ng matanda ang isinulat ng bata at dahan-dahang tumunggo. Hindi ka nag-iimbento, sabi nito. May pattern nga. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi simpleng mahina ang kumpanya. May sistema silang mali. At kapag may sistemang mali, may mga taong nakikinabang. Paano ko po malalaman kung sino? Tumingin ang matanda sa kanya ng masinsinan. Huwag kang magmadali. Ang totoo, mas delikado kapag tama ang hinala mo, lalo na kung bata ka at wala kang kapangyarihan.
Hindi na sumagot si Nemuel. Ngunit sa kanyang murang isip, hindi na ito basta usaping pangkumpanya. Kapag tuluyang bumagsak ang Arkenza, mawawalan ng trabaho ang ina niya. Baka mawalan sila ng tirahan. Baka hindi na mabili ang gamot ng lola niya. Baka lalo silang yurakan ng mga taong tulad ni Brando at ng mga taong katulad ni Dario, na tingin sa kanila ay wala lang. Lumipas pa ang ilang araw at mas lalong dumami ang mga kakaibang bagay na napapansin niya. May ilang kahon na magkaiba ang bilang sa label at sa actual na laman. May mga truck na dumarating ng gabi at lumalabas ng walang malinaw na listahan sa hawak ng guards. May mga empleyadong nagbubulungan tungkol sa adjusted figures at reclassifications. Isang beses pa nga, habang naghihintay siya sa pantry, nakita niyang may iniwang mga papeles sa lamesa si Siren de Mesa. Mukhang nagmamaday ito at tumakbo agad palabas matapos tawagin sa telepono. Hindi muna nilapitan ni Nemuel ang mga papel, ngulit nang makitang walang bumabalik at patapos nang maglinis ang ina niya, dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Hindi naman niya hinawakan agad. Binasa muna niya ang nakasulat mula sa kinatatayuan. May header sa itaas, Inventory Discrepancy Summary. Napapakurap siya. Sa ibaba ay may mga columns ng region, dispatch volume, returns logged, damages declared, at adjusted balances. Hindi pa niya kayang intindihin ang lahat, pero may isang bagay na tumambad agad sa kanya. May mga bilang na halos hindi nagtutugma. Sa ilang regions, napakarami ng returns, pero kakaunti ang damage declaration. Sa iba naman, sobra ang dispatch pero halos walang movement report. Parang may malamig na tubig na ibinuro sa kanyang ulo. Hindi niya pahawak ang buong sagot. Hindi pa niya kayang ipaliwanag ng buo ang lahat. Pero sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na tama ang kutob niya. May malalim na sugat sa loob ng Arkenza. At ang sugat na iyon ay hindi nakikita ng mga taong dapat sana'y nag-aayos nito. Sa likod ng makintab na opisina, sa ilalim ng malamig na aircon at magagarang salamin, may nabubulok ng sistema. At sa gitna ng kaguluhang hindi napapansin ng mga malalaking tao, isang batang anak ng janitress ang unti-unting nakakahawak sa mga sinulid ng katotohanan. Bago tayo dumako sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng bahay, sa bawat tahimik na gabi o abalang umaga, may isang pusong nakikinig sa kwentong ito. Kaya samahan mo akong ituloy ang kwento ni Nemuel dahil sa bahaging ito, darating na ang sandaling magpapabago sa kapalaran ng isang batang matagal nang minamaliit ng mundo. Mula nang mabasa ni Nemuel ang papel na may pamagat na Inventory Discrepancy Summary, mas lalo siyang naging tahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi tanda ng takot, kundi ng malalim na pag-iisip. Sa murang edad niya, alam niyang delikado ang basta makialam sa mga bagay na hindi naman para sa kanya. Ngunit mas alam din niyang kapag bumagsak ang Arkenza, hindi lamang opisina ang mawawala. Kasama roon ang kabuhayan ng kanyang ina, ang kaunting dignidad na pilit nilang inuunat araw-araw, at ang natitirang pag-asa nilang makaahon. Ilang gabi siyang hindi agad nakakatulog. Habang mahimbing ang tulog ni Tasing Minda, sa papag at nakasandal si Salve sa dingding matapos maglaba, tahimik na sinusulat ni Nemuel sa kanyang lumang notebook ang mga bagay na napansin niya sa mga nakaraang buwan. Sobra ang dispatch sa mahihinang lugar, maraming bumabalik na produkto, dagdag gastos sa truck, iba ang report sa actual, may nag-a-adjust ng figures. Minsan ay titigil siya, mag-iisip at muling babalikan ang sinabi ni Mang Elpidio. Kapag may sistemang mali, may mga taong nakikinabang. Isang gabi, habang nihihiwa ni Salve ang kalahating repolyo para sa hapunan, napansin niyang hindi mapakali ang anak. Anak, maingat niyang tanong, ano ba talaga ang nasa isip mo? Saglit na tumingin si Nemuel sa ina bago muling yumuko sa kanyang notebook. Nay, sa tingin ko po,
Hindi basta nalulugi lang ang kumpanya. Napahinto si Salve. Anong ibig mong sabihin? Parang may mali po talaga sa paraan nila ng pagpapadala ng produkto. Tapos may mga bilang na hindi nagtutugma. Tapos may mga tao pong parang ayaw na may makaita. Agad nanikip ang dibdib ni Salve. Ibinaba niya ang kutsilyo at nilapitan ng anak. Nimuel, mahina pero mariing sabi niya. Makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang pasukin ang problema ng mga taong yan. Pero nay, hindi. Napasinghap siya saka hininaan ng boses upang hindi magising si Tasing Minda. Bata ka pa. Kapag napansin nilang nakikialam ka, baka tayo pa ang mapahamak. Tama nang mag-obserba ka. Huwag ka nang lalalim. Tahimik si Nimuel. Naiintindihan niya ang takot ng ina. Mahirap silang tao. Wala silang kakampi sa malalaking opisina. Ngunit sa loob-loob niya, hindi na maaalis ang mga tanang na nagsimulang mabuo sa isip niya. Lumipas ang ilang buwan. Sa Arkansas, ang tensyon ay tila naging bahagi na ng hangin. Ang mga dating naglakape sa pantry ng may biruan ay halos hindi na mag-usap. Ang mga dumadaan sa hallway ay mabilis na lamang maglakad na parang may hinahabol o iniiwasan. Sa mga department floors, paulit-ulit na nagkakaroon ng closed-door meetings. Maging si Salve ay napansin na mas mahigpit na ang mga guard, mas madalas ang checking ng IDs at mas marami ang napapatawag sa HR. Isang tanghali, nadatnan ni Nimuel si Marilyn Quinto na nakaupo sa pantry, tahimik at mukhang pagod na pagod. Ma'am, okay lang po ba kayo? Maingat na tanong ng bata. Napatingin si Marilyn at pilit na ngumiti. Ay, Nimuel, oo naman. Medyo nakakapagod lang. Dahil po sa trabaho, napabuntong hininga ito. Oo, kapag lugmok ang kumpanya, lahat nadadamay, kahit yung walang kasalanan. Saglit siyang natahimik bago idinagdag. Ang pinakamasakit, minsan nasa harap mo na ang problema pero walang gustong tumingin ng diretsyo. Napatingin si Nimuel. Bakit po? Marahan siyang ngumiti, ngunit may lungkot. Kasi minsan, kapag nakita nila ang totoo, may malalaking pangalan na masasagasaan. Hindi na siya nakapagsalita, ngunit tumatak sa isip niya ang sinabi ni Marilyn. Sa kabilang banda, unti-unti ring nahahayag kay Nimuel ang ugali ng ilang matataas sa kumpanya. Si Geron Valmores, ang COO, ay lalo pang naging mainiti ng ulo. Isang hapon, habang dumaraan si Salve sa labas ng conference room na may dalang cleaning cart, narinig nilang sumisigaw ito sa loob. I don't want excuses. Ayusin ninyo ang numbers. Bulyaw ni Geron. Sir, kung aayusin po natin ng totoo, lalong lalabas ang discrepancy. Mahinang sagot ng isang staff na hindi makita ni Salve. Then make it presentable, singhal nito. Napatingin si Nimuel sa ina, hindi nagsalita si Salve. Pero ramdam niyang pareho silang nakaramdam ng kaba sa narinig. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw na tila magpapasya sa kapalaran ng buong kumpanya. Maagang kumalat sa gusali ang balitang magkakaroon ng emergency assembly sa mini auditorium. Pati ilang supervisors at selected staff ay pinapapunta. Pinag-uusapan ng lahat na si Leandro Vergara mismo ang haharap sa mga tao dahil umabot na raw sa sukdulan ang problema ng Arkansas. Ang sabi-sabi, kung hindi pa rin maaayos sa quarter na iyon ang lagay ng kumpanya, posibleng magsara ang ilan pang operasyon at magbawas ng mas malaki ng AO. Dahil walang magbabantay sa kanya at half-day ang pasok nila sa eskwela, isinama muli ni Salve si Nimuel sa opisina. Ngunit sa araw na iyon, mas kabago siya kaysa karaniwan. Dito ka lang sa likod anak, bulong niya habang papasok ang mga tao sa mini auditorium. Huwag kang kikibo, huwag kang lalabas. Opo, Nay. Sa likurang bahagi ng silid, malapit sa pinto, nanatili si Salve kasama ang iba pang utility at admin support. Si Nimuel naman ay bahagyang naatago sa likod ng isang poste, ngunit kita pa rin ang maliit na entablado na nasa unahan. Doon niya muling nakita si Leandro Vergara. Ngunit ibang-iba ang aura nito sa unang beses na nasilayan sa boardroom. Hindi ito yung malamig lang at kontrolado. Ngayon halatang puyat, mabigat ang mukha at tila ubos na ang pasensya. Katabi nito si Geron Valmores, Patrice Elizar, Celine Avior at ilang board members. Nasa gilid din si Attorney Vance Llorente,
seryoso ang mukha, habang si Sairan de Mesa ay nakatayo sa bandang likod, may hawak na laptop at ilang folders. Maya-maya, tumayo si Leandro sa harap ng mikropono. Alam kong marami sa inyo ang kinakabahan. Diretsyong bungad niya. At wala akong intensyong pagandahin pa ang sitwasyon. Nalulugi ang Arkenza. Bumalot agad ang katahimikan sa buong silid. Nagtiwala ako sa reports. Nagtiwala ako sa forecasts. Nagtiwala ako sa mga taong inilagay ko sa tamang posisyon. Ngunit quarter after quarter, pabagsak tayo ng pabagsak. Maraming paliwanag, maraming dahilan, pero hanggang ngayon, wala pa ring nagsasabi sa akin ng malinaw kung bakit ganito kalaki ang nawawala sa atin. Nagkatinginan ang ilang empleyado. Si Salve ay napalunok. Si Nimwel naman ay nakatitig lang. Sumunod na nagsalita si Patrice. Ipinaliwanag nito ang tungkol sa market contraction, return losses, regional underperformance at operational inefficiencies. Ngulit kahit mahaba ang paliwanag, pakas sa mukha ni Leandro na hindi siya kontento. Nang si Celine naman ang nagsalita tungkol sa mahihirap na distributors at competitive pricing, mas lalo lamang humigpit ang panga ng matanda. Pagkatapos noon, tumayo si Jeron Valmores. Sir, aniya sa mayabang ngumit maingat na tono. Ang totoo, hindi naman po natin kontrolado ang lahat. Mahina talaga ang market sa maraming probinsya. Dagdag pa ang logistics cost, distributor issues at consumer behavior. Ang kailangan po natin ay mas agresibong execution sa ground at execution? Putol ni Leandro. Malamig, ngungit nanunuot. 3 beses mo nang sinabi yan sa loob ng 6 na buwan, Jeron. Natahimik ang COO. Sinasabi mong execution. Sinasabi ni Patrice, market behavior. Sinasabi ni Celine, mahina ang galaw. Lahat kayo may paliwanag. Bahagyang yumuko si Leandro at tumingin sa kabuuan ng silid. Pero ni isa sa inyo, wala pang nagsabi ng totoong ugat. Ilang segundong katahimikan ang lumipas. Pagkatapos ay dumagundong ang tinig ni Leandro. Bibigyan kita ng 10 milyon kung malutas mo kung bakit nalulugi ang kumpanyang ito. Parang napako ang lahat sa kinatatayuan. Ang tingin niya ay tuwirang nakatuon kay Jeron. Ngulit kahit ganon, hindi agad makapagsalita ang lalaki. Bahagya itong natigilan, saka nagsimulang magsalita. Sir, with all due respect, hindi naman po ganyan kasimple ang problema. Exactly, sa matalim na sagot ni Leandro. At yan ang problema. Ang daming taon na kayong narito, ang dami ninyong sweldo, ang dami ninyong title, pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Tahimik ang buong silid. Kahit ang aircon ay tila maririnig mo ang ugong. Si Salve ay halos hindi makahinga sa kaba. Si Nimwel man ay tila may naririnig na mas malakas pa sa ingay ng auditorium, ang bilis ng tibok ng sarili niyang puso. Sa isip niya, nag-uugnay-ugnay ang lahat. Ang sabi ni Toto, maling lugar ang bagsak ng produkto. Ang sabi ni Mang Elpidio, kapag may butas, alamin mo kung saan nawawala ang galaw. Ang papel na nakita na, hindi nagtutugma ang returns at damage declaration. Ang narinig niyang sigaw ni Jeron, make it presentable. Maya-maya, isang board member ang nagtanong kay Jeron, do you have a concrete answer or not? Napatingin ang lahat sa COO, ngunit ang isinagot lamang nito ay puro pangkalahatang dahilan, puro market conditions, puro execution issues, puro external factors. Sa likuran, dahan-dahang napahigpit ng hawak ni Nimwel ang kanyang notebook. Bigla siyang nakarinig ng sariling boses, mahina sa una, halos bulong. Sir, hindi iyon narinig ng lahat, ngulit narinig iyon ni Salve, napalingon siya agad. Nimwel, bulong niya, nanginginig, huwag. Ngulit sa mismong sandaling iyon, tila may puwersang nagtulak sa bata. Hindi kayabangan, hindi kapritsyo, kundi ang lahat ng gutom, takot, pang-aapi, at pagnanais na hindi tuluyang mawalan ng kabuhayan ang kanyang ina. Bahagya siyang lumabas mula sa likod ng poste. Sir, ngayon, mas narinig na iyon ng ilan. Napalingon ng tao, maging si Leandro ay napatitig sa pinanggalingan ng boses. Si Salve ay naputla. Pasensya na po sir, bata lang po yan. Ngulit bago pa niya mahila ang anak, tuluyang nang nagsalita si Nimwel. Baka po, hindi sa labas ang pinakamalaking problema. Tuluyang natahimik ang buong mini auditorium, parang tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Anong sinabi mo? Tanong ni Leandro, hindi galit kundi gulat. Lumunok si Nimwel, nanginginig ang tuhod niya, ngulit sa kaibuturan niya ay may kakaibang tibay na matagal nang nabubuo. Baka po, ulit niya,
Mas malinaw na ngayon. Nasa loob po ang butas, hindi po sa labas lang. Hoy, biglang singhal ni Jaron Valmores. Ano itong kabastusan na ito? Sino ba ang nagpasok sa batang iyan dito? Napayuko si Salves sa sobrang hiya. Sir, pasensya na po. Anak ko po. Anak ng janitress? Mapanlait na sabi ni Geron. At siyang magsasabi ng problema ng kumpanya? May ilang napatingin sa bata ng may awa. Ang iba naman ay nagulat. Ngunit si Nimuel ay hindi umurong. Sa unang pagkakataon, tuwirang tumingin sa kanya si Leandro Vergara. At bakit mo nasabi iyan, iho? Hindi pa niya ibinibigay ang buong sagot. Hindi pa niya inilalatag ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, nabuksan na ang pintong matagal nang nakasara para sa isang batang matagal ding minamaliit. At sa harap ng mga executive, board members, staff at ng sariling ina na halos matunaw sa kaba, nagsisimula ng marinig ng Arkenza ang boses ng batang hindi nila kailanman hinakalang may kakayahang tumama sa pinakasentro ng kanilang sugat. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat at mas emosyonal na bahagi ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Mas masarap magpatuloy sa kwento kapag alam mong may mga pusong sabay-sabay na nakikinig, sabay-sabay na kinikilig, nasasaktan at umaasang mananaig ang tama. Kaya samahan mo akong tunghayan ng bahaging ito dahil matapos mabigla ang lahat sa boardroom, magsisimula na ang pagbabagong hindi na muling maibabalik sa dati. Sa loob ng mini auditorium ng Arkenza, nanatiling nakapako ang mga mata ng lahat kay Nimuel. Ang batang ilang minuto lang ang nakalipas ay isa lamang anak ng janitress na tahimik sa likod ng silid. Ngayoy nakatayo sa gitna ng mga matang puno ng pagtataka, pagdududa at para sa ilan, pagkayamot. At bakit mo nasabi iyan, iho? Muling tanong ni Leandro Vergara. Huminga ng malalim si Nimuel. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit hindi na siya umatras. Sa gilid, si Salve ay halos mawalan ng lakas. Gusto niyang hilahin ng anak pauwi sa sobrang hiya at takot, ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Marahil ay nakita rin niya sa mga mata ng bata ang matagal na nitong kinikimkim na katotohanan. Sir, maingat na sabi ni Nimuel. Napapansin ko po, may mga produktong ipinapadala sa mga lugar na parang hindi naman kayang ubusin. Tapos po, bumabalik din. Kapag bumabalik po, nadadagdagan ulit ang gastos sa truck, sa tao, sa paglipat. Tapos po, parang hindi nagtutugma ang bilang ng bumabalik sa bilang ng nasisira. Nagkatinginan ang ilang managers. Agad na sumabat si Jeron Valmores, halatang naiirita. Ano bang pinagsasasabi ng batang ito? Hula-hula lang yan. Ngunit hindi pinansin ni Leandro ang COO. Ituloy mo. Nilunok ni Nimuel ang kaba. May nakita po akong figures dati sa boardroom. Tapos po, may narinig akong usapan sa loading bay. Tapos may nabasa po akong summary ng discrepancy. Hindi ko po kabisado lahat pero may paulit-ulit pong mali. Sobra ang dispatch sa mahihinang lugar. Tapos kulang naman yata sa malalakas ang galaw. Kapag bumalik ang produkto, parang hindi agad totoong lumalabas sa reports ang lahat ng lugi. Doon na napatingin si Siren de Mesa. Bahagya siyang lumapit at nagtaas ng kinay. Sir, sabi niya kay Leandro, may punto po ang bata. Mabilis namang tumayo si Patrice Elizar. Anong may punto? Hindi pwedeng base sa narinig lang at basa-basa ng bata. Then verify it. Putol ni Leandro. Ngayoy mas mababa pero mas nakakakakot ang boses. Ngayon, parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa silid. Inutusan ni Leandro sina Siren at Attorney Vance Llorente na kunin agad ang records ng dispatch, return logs, warehouse balances at trucking expense summaries mula sa nakaraang taon. Samantala, pinahawak kay Nimuel ang marker at pinatayo siya sa harap ng whiteboard. Kung hindi ka nag-iimbento, sabi ni Leandro, ipakita mo sa amin ang naiisip mo. Sa puntong iyon, tumigil ang paghinga ni Salve. Hindi niya alam kung mahihimatay ba siya sa kaba o luluha sa awa sa anak. Ngunit sa kanyang gulat, dahan-dahang lumapit si Nimuel sa whiteboard at gumuhit ng simpleng ikot. Dito po nagsisimula, sabi niya habang nagdo-growing ng kahon.
factory o main warehouse. Pagkatapos ay gumuhit siya ng mga arrow papunta sa iba't ibang lugar. Kapag mali po ang forecast ng benta sa isang lugar, sobra po ang napapadala. Kapag hindi nauubos, bumabalik po. Kapag bumalik, may dagdag po ulit na gastos. Tapos kapag gusto pong pagandahin ang reports, hindi agad nilalabas ang buong impact sa numbers. Hindi komplikado ang drawing. Wala itong technical jargon na gaya ng ginagamit ng mga executive. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit mas naging malinaw ito sa lahat. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi nagtatago sa likod ng English terms at corporate slides. Isang batang diretsahang nagsabi ng ugat. Maling forecast, maling allocation, paulit-ulit na balik ng produkto, at pagtakip sa totoong pinsala. Makalipas ang halos 2 oras ng mainit na beripikasyon, isa-isang lumabas ang hindi maipaliwanag na mga detalye. Tugma ang ilan sa sinasabi ni Nimwell. May regions na talagang sobra ang dispatch kumpara sa actual movement. May mga returns na mababa ang damage declaration kahit malaki ang logistics cost. At higit sa lahat, may serye ng tracking contracts na paulit-ulit ginagamit kahit palugi na ang ruta. Namumutla si Dario Manguera nang tawagin ang pangalan niya. Sir, standard procedure lang naman po, nanginginig nitong depensa. Standard procedure? Ulit ni Leandro. Bakit may 3 magkaibang summary sa iisang route? Tahimik si Dario. Napatingin si Siren sa screen ng laptop. Sir, may pattern po sa tracking assignments. Iisang contractor ang madalas nakakakuha ng redelivery at return transfer. Sino ang contractor? Malamig na tanong ni Leandro. Loma Freight and Haul. Sagot ni Siren. Agad na patingin niyang ilan kay Dario. Kilala ng marami sa warehouse na malapit ito sa may-ari ng kontraktor na si Felix Loma. Maya-maya, tuluyan nang nag-iba ang lahat. Sa mismong araw na iyon, pinasuspindi ni Leandro si Dario habang iniimbestigahan. Pinatawag din niya si Felix Loma at ipinahold ang ilang contracts. Si Jaron Valmores na hindi maikubli ang galit. Ngunit hindi rin siya makakibo ng tanungin kung bakit paulit-ulit niyang idinidiin ang execution habang hindi naman niya inaayos ang mismong sistema sa ilalim niya. Pagkatapos ng pagpupulong, halos walang makapaniwala sa nangyari. Ang mga empleyadong ilang taon ng takot magsalita ay nagbubulungan sa hallway. Si Salve ay hindi pa rin halos makausap ng maayos. Habang pababa sila sa service elevator, mahigpit niyang hawak ang kamay ni Nimwell. Anak, nanginginig niyang sabi, bakit mo ginawa iyon? Tumingala si Nimwell. Kasi po, totoo. Paano kung balikan kanila? Paano kung ako ang mawalan ng trabaho? Pasensya na po, Nay. Doon tuluyang napaluha si Salve. Ngunit hindi iyon luha ng galit. Luha iyon ng takot, pagod, at ng hindi maipaliwanag na pagkamangha sa anak niyang matagal na palang may tinatagong tapang. Kinabukasan, ipinatawag sila ni Leandro sa opisina nito. Pagpasok ng mag-ina sa executive floor, pakiramdam ni Salve ay wala siya sa sariling katawan. Hindi niya inakalang aapak siya roon hindi bilang tagapaglinis, kundi bilang pinapatawag ng mismong may-ari. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupunasan ng palad sa kanyang lumang uniforme. Pagbukas ng pinto, nadatnan nila si Leandro, kasama sina Attorney Vance, Marilyn at Siren. Tahimik ang silid, walang bakas ng galit sa mukha ng matanda, kundi isang bigat na may halong paghanga. Umupo kayo, sabi ni Leandro. Sir, pasensya na po talaga kahapon, agad na sambit ni Salve. Hindi ko po sinasadya, bata lang po. Tama na, putol ni Leandro. Hindi marahas kundi diretso. Kung hindi dahil sa anak mo, baka 6 na buwan na lang tuluyan ng lumubog ang kumpanya. Napayuko si Salve, hindi makasagot. Pagkatapos ay tumingin si Leandro kay Nimwell. Hindi pa tapos ang investigasyon, pero malinaw na tama ang direksyon ng sinabi mo. Hindi ko alam kung paano mo napansin ang mga bagay na hindi nakita ng mga binabayaran ko ng malaki. Pero isang bagay ang alam ko. Tinupad ko ang salita ko sa publiko. At tutuparin ko rin iyon sa'yo. Napatingin si Nimwell. Sir? Sinabi ko bibigyan kita ng 10 milyon kung malulutas mo kung bakit nalulugi ang kumpanya.
Halos mawalan ng hininga si Salve. Sir, huwag po kayong magbirong ganyan. Hindi po namin kayang humawak ng ganoong kalaking pera. Baka mapahamak lang kami. Bahagyang ngumiti si Attorney Vance. Napag-usapan na po namin yan. Hindi po ibibigay ng buo sa kamay ng bata. Ipinaliwanag nila na ang malaking bahagi ng perang ipinangako ay ilalagay sa isang trust fund at education plan para kay Nimuel. Magkakaroon din ng health allocation para kay Tasing Minda at relocation support para sa kanilang mag-ina. Bukod pa roon, inooferan si Salve ng regular na posisyon sa Arkenza bilang Facilities Coordinator, hindi na bilang agency janitress. Napaiyak si Salve sa harap nila. Mabilis niyang tinakpan ang bibig gamit ang panyo. Sir, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Simpleng salamat lang, sabi ni Leandro. Pero hindi sa akin, sa anak mo. Pag-uwi nila sa looban ng Pag-asa, agad sinalubong sila ni Tasing Minda at ni Mang Elpidio. Hindi pa man nakakaupo si Salve, tuluyan na itong napaiyak. Nay, ano pong nangyari? Nag-aalalang tanong ng matanda. Halos hindi makapagsalita si Salve. Si Nimuel na ang marahang nagkwento. Nang marinig iyon ni Mang Elpidio, matagal itong natahimik bago napangiti ng may lungkot at pagmamalaki. Sabi ko na nga ba, mahina nitong sabi. Ang batang ito, hindi lang basta matalino, malinis ang tingin sa mga bagay. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang unti-unting pagbabago sa buhay nila. Inilipat sila sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa Villa Espera Subdivision. Hindi mansyon, hindi maluho, pero malayo sa tagpi-tagping dingding at tumutulo bubong ng dati nilang tirahan. Nagkaroon ng sariling kwarto si Nimuel sa unang pagkakataon sa buhay niya. Si Tasing Minda ay nagkaroon ng mas maayos na gamutan. Si Salve ay natutong humawak ng mas mabigat na tungkulin sa kumpanya. At kahit nahihiya pa sa una, unti-unti siyang ginagalang ng mga taong dati ni hindi siya matingnan ng maayos. Ngunit kasabay ng pag-angat ay ang paglabas ng mas maiitim na damdamin ng mga nasaling. Sa warehouse umugong ang chismis na sumipsip raw ang mag-ina kay Leandro. Sa paaralan, lalong nanggalaiti si Brandon's sister nang mabalita ang may scholarship at bagong baay na si Nimuel. Anong akala niya sa sarili niya? Iritadong sabi ni Brandon sa harap ng ilang kaklase. Anak lang naman siya ng janitress. Narinig iyon ni Althea Barlis, isang tahimik ngunit matapang na kaklase nila. Mas mabuti ng anak ng janitress na matalino kaysa anak ng mayaman na walang modo. Napahiya si Brandon, ngunit lalo lamang tumindi ang galit nito. Samantala, si Lourdes' sister, ina ni Brandon at malapit sa ilang dating board contacts ng Arkenza ay nagsimulang magkalat ng bulong-bulungan sa mga social gatherings na ginamit daw ni Salve ang awa ng matandang may-ari upang makaakyat sa buhay. Hindi man diretsahan, unti-unti nitong sinisira ang dignidad ng mag-ina sa mga lugar na hindi naman nila inaabot. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamabigat na anino ay si Jaron Valmores. Bagaman hindi pa tuluyang natatanggal noon, ramdam na ramdam sa kanya ang pagkadurog ng yabang. Hindi niya matanggap na sa harap ng buong kumpanya, isang batang anak ng janitress ang naging simula ng pagkakabunyag ng kapalpakan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Isang gabi, nadatnan siya ni Siren sa parking lot na kausap sa telepono. Hindi pa ito tapos. Marahas na sabi ni Jeron. Tignan natin kung hanggang saan dadayhin ng batang iyan ang tsamba niya. Hindi yun nakalimutan ni Siren. Habang umuusad ang mga buwan, nagkaroon ng mga pagbabago sa sistema ng Arkenza. Kumuha si Leandro ng bagong consultant sa operations. Nirepaso ang forecasting, binawasan ng maling dispatching at pinalakas ang auditing. Unti-unting gumaan ang takbo ng negosyo. Hindi pa man ganap na gumagaling, nagsisimula ng huminto ang pagdurugo ng kumpanya. Ngunit sa likod ng mga pagbabagong iyon, nagsisimula na ring magbago si Nimuel. Hindi na lamang siya ang batang naghihintay sa pantry habang naglilinis ang ina. Ngayon, tinitignan siya ng ilan ng may respeto, ng iba ng may inggit, at ng ilan ng may tahimik na galit. Sa murang edad niya, natutunan niyang ang pag-angat ay hindi lang biyaya. Isa rin itong paanyaya sa mas maraming matang naghihintay sa iyong pagkakamali. At habang unti-unting umaayos ang buhay nila, may ilang pusong hindi makatulog sa katotohanan na ang isang batang matagal nilang inapi ay hindi lamang basta nakaangat. Unti-unti na rin itong binabago ang mundong minsan ay saradong-sarado para sa mga katulad nila.
Bago tayo tumuloy sa huling yugto ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na umaasang mananaig ang tama. Na may mga taong naniniwalang kahit gaano kabigat ang laban, may gantimpala ang dangal at kabutihan. Kaya samahan mo ako sa pinakahuling bahagi ng kwento ni Nimuel dahil dito masusukat kung hanggang saan kayang dalhin ng talino, tapang at pagmamahal sa pamilya ang isang batang minsang binaliwala ng lahat. Lumipas ang 5 taon mula nang mabunyag ang butas sa sistema ng Arkansas. Marami nang nagbago sa buhay ni Nimuel Di Malanta, ang dating batang tahimik na nakaupo sa sulok ng pantry habang naghihintay matapos maglinis ang kanyang ina, ngayoy 18 anyos na binata. Matangkad, mas tahimik pa rin kaysa karamihan, ngunit higit na matatag ang tindig at mas malinaw ang pagtingin sa mundo. Hindi siya naging mayabang sa kabila ng biglang pag-angat ng buhay nila. Kahit nasa mas maayos na bahay na sila sa Villa Espera, kahit naka-enroll siya ngayon sa isa sa pinakamagandang universidad sa San Teodoro sa kursong Business Analytics, hindi niya kinalimutan ang amoy ng basang yero sa looban ng Pag-asa, ang dating ingay ng ventilador nilang nanginginig sa gabi, at ang mga kamay ng inang kalyo-kalyo sa kakapiga ng basahan. Si Salve naman ay ibang-iba na rin. Mula sa pagiging agency janitress, isa na siyang iginagalang na facilities coordinator sa Arkansas. Hindi man siya nakapagtapos ng mataas na pag-aaral, natutunan niyang pamahalaan ng mga tao ng may kabaitan at disiplina. Ang mga utility staff na datay natatakot lumabit sa mga matataas na opisina ay may isa ng kakampi sa loob. Kapag may nararapat ipaglaban, si Salve ang unang nagsasalita. Kapag may bagong empleyadong inaapi, siya ang unang sumasalo. Si Tasing Minda ay hindi na rin ganun kasakitituwad ng dati. Kahit mahina na ang tuhod at madalas ay nakaupo na lamang sa teres ng kanilang maliit na bahay habang nagkakape tuwing umaga. Si Mang Elpidio naman ay madalas na nilang bisita. Kahit tumanda na ito lalo, hindi pa rin nawawala ang kinang sa mga mata kapag pinag-uusapan nila ang negosyo, numero at buhay. Sa Arkansas, unti-unti ring sumigla ang takbo. Sa ilalim ng paggabay ni Leandro Vergara at ng bagong konsultante na si Rogelio Ventinilla, mas naging maingat ang forecasting, mas maayos ang distribution at mas mahigpit ang auditing. Si Siren De Mesa ay na-promote bilang Operations Systems Lead. Si Celine Avior ay natutong maging mas matapang at direkta sa sales planning. Si Marilyn Quinto ay naging mahalagang tulay between the management and rank-and-file employees. At si Leandro, sa kabila ng edad, ay tila nagkaroon ng panibagong sigla dahil sa pakiramdam niyang hindi pa huli ang lahat para maitama ang mga maling napabayaan niya noon. Ngunit kahit umayos ang takbo ng kumpanya, hindi tuluyang nawala ang mga pusong may galit. Isa sa mga hindi kailanman tumanggap ng pagkatalo ay si Jeron Valmores. Matapos ang investigasyon 5 taon na ang nakalipas, hindi man siya agad nakulong, tuluyan siyang natanggal sa Arkansas at nalayo sa mga dati niyang koneksyon. Ngunit ang taong sanay sa kapangyarihan ay bihirang tumanggap ng tahimik na pagkatalo. Sa likod ng mga bagong negosyo at mga pakikipag-ugnayan sa dati niyang kakilala, dahan-dahan niyang binuo ang pagkakataong makabawi, hindi lamang kay Leandro, kundi lalo na kay Nimuel, na sa isip niya ay siyang sumira sa pangalang matagal niyang pinaghirapan. Nagsimula ang lahat sa isang umagang tila payapa lamang. Papunta si Nimuel sa Arkansas upang dumalo sa Annual Strategic Review bilang Youth Observer at Intern Consultant, isang posisyong personal na inialaw kanya ni Leandro upang matuto siyang mas malalim sa takbo ng negosyo habang nag-aaral. Habang nasa sasakyan siya kasama si Salve, biglang tumunog ang telepono ng kanyang ina. Hello? Sagot ni Salve. Sa kabilang linya ay si Marilyn at agad ng lamig ang mukha ni Salve. Anong sabi mo? Halos pabulong niyang tanong. Napalingon si Nimuel. Nay, ano po yon? Hindi agad sumagot si Salve. Pagkababa ng tawag, bahagya siyang napahawak sa dibdib. May lumabas na balita. Sinasabing may bagong anomalya raw sa procurement ng Arkansas. Napatitig si Nimuel. Procurement? Oo. At may kumakalat na dokumentong konektado raw sa trust fund mo. Parang naniga si Nimuel sa kinauupuan. Pagdating nila sa Arkansas, nagkakagulo na ang lobby. May ilang reporters sa labas ng gate. May mga empleyadong pabulong kung mag-usap. Sa executive floor, nadadatnan nila sina Leandro, Attorney Vance, Siren, Celine at Marilyn na halatang puyat at tensyonado. Inaatake tayo mula sa loob at labas, bungad ni Leandro. May kumakalat na dokumentong nagsasabing ginamit daw ang Educational Trust Fund ni Nimuel bilang dummy channel para sa pabor sa supplier. Kalokohan yan.
Biglang sabi ni Salve, nanginginig ang boses. Hindi kami magnanakaw. Aware kami, mahinahong sagot ni Attorney Vance. Pero ang problema, mukhang planado ang paglabas nito. May kasabay pang leak na overpriced raw ang ilang raw materials natin. Naramdaman ni Nemuel ang bigat ng bawat tining sa silid. Kahit alam niyang wala silang kasalanan, iba pa rin ang pakiramdam kapag ang pangalan ng iyong pamilya ang hinihila pababa. Ako po ang puntirya, mahinang sabi niya. Hindi lang ikaw, sagot ni Siren. Pati si Sir Leandro, pati ang bagong management. Gusto nilang palabasing hindi talaga nalinis ang kumpanya. Sa sumunod na mga araw, lalong tumimbi ang bagyo. Kumalat sa social media at sa ilang business circles ang chismis na ang anak daw ng dating janitress ay ginaong simbolo ng kumpanya para takpan ang mas malalaking anomalya. May ilang investors na nagpahayag ng pag-aalinlangan. May ilang dating kritiko ng Arkansas na muling lumutang. At higit sa lahat, muling nabutas ang dignidad ni Salve sa paraang pinakakinakatakutan niya. Sa isang supermarket branch kung saan siya napadaan para bumili ng gamot ni Tating Minda, narinig ng may dalawang babaeng nag-uusap. Ayan ba yung nanay ng batang sumikat sa Arkansas? Oo raw, sabi nila hindi naman pala malinis, marunong lang umarte. Para siyang sinampal sa harap ng publiko. Hindi siya sumagot. Umuwi siyang tahimik, ngumit ng marating ang bahay, saka siya tuluyang napaupo sa sala at napaiyak. Nay, gulat na sabi ni Nemuel nang makita ang ina. Hindi agad ito makapagsalita. Nanginginig lang ang balikat nito. Maya-maya, doon lang niyang narinig ang mga salitang pinakamasakit. Anak, pagod na ako. Parang kahit anong gawin natin, babalik at babalik pa rin sila sa pagdududa. Baka tama nang tumigil ka na sa paglapit sa kumpanya. Baka mas tahimik ang buhay natin kapag lumayo tayo. Natahimik si Nemuel. Hindi iyon simpleng panghihina. Alam niyang sugatang-sugatan ang dangal ng kanyang ina. Lahat ng taong tulad ni Salve ay matagal nang pinaglalabanan ang pagtingin ng lipunan na para bang kapag mahirap ka, mas madali kang pagduduhan. Lumapit siya at lumuhod sa harap nito. Nay, mahina ngunit buo niyang sabi. Noong bata pa ako, ikaw ang hindi bumitaw. Kahit pagod ka, kahit nilalait ka, kahit walang kasiguraduhan ng bukas, hindi mo ako pinabayaang matakot. Ngayon naman po, ako naman. Tumingin si Salve sa anak, luhaan ng mga mata. Hindi po tayo aatras sa kasinungalingan. Hindi po sa ganito matatapos ang kwento natin. Sa puntong iyon, nagsimula ang pinakamahirap na laban. Kasama ni na Siren, Celine, Rogelio at Attorney Vance, nagsimulang mag-imbestiga si Nemuel sa pinagmulan ng leak. Hindi na siya ang batang nakikitingin lang sa whiteboard. Ngayon marunong na siyang bumasa ng procurement trails, compare supplier histories at hanapin ang pattern sa galaw ng records. Sa tulong ni Professor Isandro Valles na naging mentor niya sa universidad, tinuruan siyang masinsinang sumuri ng digital data. Sa loob ng 2 linggo, isa-isang nabuo ang larawan. May shell supplier na pumasok sa chain ng raw materials, Averon Prime Holdings, na sa papel ay lehitimong distributor, ngunit sa aktual ay may koneksyon sa mga taong dating sangkot sa trucking irregularities. Ang mas nakakagulat, may pirma sa ilang transaksyon na kahaliwag, ngunit hindi tugma sa opisyal na pirma ng procurement officers. At nang himayin pa nila ang metadata ng mga leaked files, natuklasan nilang galing ang ilang orihinal na kopya sa isang external consultant account na minsang konektado sa kampo ni Gerong Valmores. Hindi ito aksidente, Sabi ni Siren habang nakatutok sa screen. Pinagplanuhan ito. Anong gusto nilang mangyari? Tanong ni Celine. Siraan ng current management, wasakin ng tiwala ng investors, at idamay ang pangalan ni Salve at Nemuel para mas malakas ang impact, sagot ni Attorney Vance. Napapikit si Leandro habang nakaupo sa dulo ng lamesa. Garon, walang nagsalita. Lahat ay alam ang ibig sabihin. Dumating ang araw ng emergency board meeting. Sa malaking conference hall ng Arkansas, naroon ang board members, legal counsel, ilang investors, auditors, at piling media observers. Hindi ito kapareho ng unang pagkakataong tumayo si Nemuel sa harap ng mga tao bilang batang kinakabahan. Ngayon, siya'y nakasuot ng simpleng polo, dala ang malinaw na mga dokumento, digital reports,
at isang tibay ng loob na hinubog ng 5 taon ng pananahimik, pag-aaral, at pagharap sa mata ng mga mapanghusga. Bago magsimula, hinawakan siya ni Salve sa braso. "Anak," pabulong nitong sabi, "kahit anong mangyari, proud ako sa'yo." Ngumiti si Nimuel ng bahagya. "Salamat po, Nay." Nang tawagin ng presentasyon, tumayo si Nimuel sa harap. Hindi mataas ang boses niya, ngunit malinaw at matatag. 5 taon na ang nakalipas. Panimula niya. Isang mali sa sistema ang muntik nang magpabagsak sa Arkansas. Ngayon, may isa na namang maling gustong magpabagsak dito, pero hindi na dahil sa kapabalaan, kundi dahil sa paghihigante. Inisa-isa niya ang ebidensya, ang shell supplier, ang dummy invoicing, ang forged signatures, ang file trail na konektado sa external consultant account, ang overlap ng bank references sa isang dating network ng freight and logistics vendors na minsang paborito ni Dario Manguera. At sa pinakahuli, ang serye ng komunikasyon at financial patterns na tumuturo sa taong matagal nang nagtatanim ng galit. Nang lumabas sa screen ng pangalang Geron Valmores, parang bumigat ang buong silid. Isa sa board members ang napasandal sa upuan. "My God!" Tumayo si Attorney Vance at idinagdag ang legal findings. Kasunod ay si Sairan na nagpatibay sa digital trace. Nang matapos ang presentasyon, wala nang natirang matinong butas sa depensa. Maya-maya, nagsalita si Leandro. "Tinangkamong siraan ang kumpanyang ito. Tinangkamong wasakin ang tiwala ng mga taong bumuo rito. At higit sa lahat, tinangkamong yurakan ang dangal ng mga taong wala namang ibang ginawa kundi iligtas ito." Sa tulong ng legal team at ng mga otoridad, agad na kumilos ang kaso laban kay Geron at sa mga kasabwat nito. Hindi man iyon natapos sa isang araw, sapat na ang ebidensyang lumabas upang luminis sa publiko ang pangalan ni Salve at Nimuel. Isa-isang umurong ang mga akusasyon. Naglabas ng pormal na paglilinaw ang board. Maging ang ilang investors ay tahasang nagpahayag ng suporta sa bagong pamunuan. Ngunit ang pinakamahalagang tagpo ay hindi nangyari sa boardroom. Nang gabing iyon, umuwi si Nimuel sa bahay nilang tahimik. Nadatnan niya si Tasing Minda na nakaupo sa terrace, may kumot sa balikat habang pinagmamasdan ng langit. "Apo," tawag nito. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. "Tapos na ba?" Huminga ng malalim si Nimuel. "Opo, Lola, tapos na." Ngumiti ang matanda, pagod ngulit panatag. "Buti naman, matagal ko nang hinihingi sa Diyos na makita kong hindi na kayo yuyurakan." Napayuko si Nimuel. Hindi niya namalayang namumuuna ang luha sa mga mata niya. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyang humupa ang gulo. Naaresto si Geron kasama ang ilang kasabwat. Tuluyang nalinis ang reputasyon ng Arkansas. At bilang pagkilala sa pinakamalalim na aral na ibinigay ng mga nangyari sa kumpanya, nagpasya si Leandro na magtatag ng isang scholarship at leadership foundation para sa mga anak ng rank and file workers. Ipinangalanan niya ito bilang Dimalanta Learning and Leadership Foundation. Sa launching ng foundation, naroon ang empleyado, mga pamilya nila, si Marilyn, Siren, Celine, Rogelio, Professor Isandro, Mang Elpidio at mading ang ilang batang eskolar na unang makikinabang sa programa. Sa entabla, pinatawag ni Leandro sina Salve at Nimuel. Kung may 2 taong nagpatunay sa akin na ang dangal at talino ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, sila iyon. Ang kumpanyang ito ay muling nabuhay dahil sa katotohanang nakita ng isang batang hindi namin pinapansin noon at sa tibay ng isang ina na hindi bumitaw kahit paulit-ulit siyang dinudurog ng mundo. Lumuha si Salve habang pinapalakpakan ng buong hall. Si Nimuel naman ay tahimik lamang. Ngumit sa dibdib niya ay may mabigat na gunita ng lahat ng dinaanan nila. Ang barong-barong, ang gutom, ang panlalait, ang takot na mawalan ng trabaho ang ina, ang unang pagtayo niya sa harap ng mga taong mataas ang tingin sa sarili, at ang huling laban upang ipagtanggol ang pangalan ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, pumanaw si Tasing Minda ng payapa isang madaling araw, hawak ang kamay ni Salve at ni Nimuel. Ngulit bago siya tuluyang pumikit, nasabi niya ang mga salitang magiging baon nila habang buhay.
hindi na kayo talo sa buhay. Sa mga sumunod na taon, tuluyang naging matagumpay ang foundation. Si Mang Elpidio ay naging isa sa mga unang volunteer mentors para sa financial literacy ng mga eskolar. Si Marilyn ay naging People Development Head ng Arkansas. Si Sairan ay umangat bilang Operations Director. Si Selen ay naging isa sa pinakapinagkakatiwalaang executive ng kumpanya. Si Leandro, sa kanyang pagtanda, ay natutong hindi na lamang tumingin sa titles at resume, kundi sa katauhan at integridad ng mga tao. At si Nimuel, ang batang-bating nag-aabang lamang sa pantry habang naghahapunan ng biskwit at tubig, ay nagtapos ng may karangalan, bumalik sa Arkansas bilang Strategic Innovation Lead, at ginamit ang lahat ng natutunan niya hindi upang magyabang, kundi upang tiyaking wala ng pamilyang tulad nila ang mapipilitang manahimik sa gilid habang nilalamon ng sistema ang kanilang kinabukasan. Sa dulo ng lahat, hindi lamang pera ang tunay na gantimpalang nakuha nila. Hindi lamang bahay, scholarship o respeto. Ang pinakamahalagang nabuo sa kanilang buhay ay ang katotohanang kaya palang baguhin ng isang taong tapat ang direksyon ng mundong akala ng marami para lang sa makapangyarihan. At sa bawat batang anak ng janitress, driver, tindera, obresyo o sino mang mababa ang tingin ng lipunan, naging paalala ang pangalan ni Nimuel de Malanta na may mga isip na hindi kailanman dapat minamaliit at may mga pusong kapag pinangtiyagaan ng panahon, kayang magligtas hindi lamang ng isang kumpanya, kundi ng dangal, pamilya at kinabukasan ng marami.